Good morning po sa ating lahat. Good morning. Yan, magandang umaga sa bawat isa na naririto, lalong higit sa mga online. Salamat sa Panginoon dahil meron tayong pagkakataon na muli siya ay pasalamatan, papurihan sa lahat ng kanyang ginawa sa ating buhay. So, sa ating pong panimula, hinihingi ko po na ang lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Diyos naming Ama, makapangyarihan sa lahat ng likha ng langit at lupa. Salamat dahil kami ngayon ay pinagtitipon ng iyong banal na Espiritu upang kami, Panginoon, ay papurihan ka at pasalamatan. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon ito na patuloy mo kaming binibigyan ng pag-asa at biyaya na ang lahat ng meron kami, ito'y dahil sa iyong kapangyarihan. Dahil din po sa pag-ibig mo, binigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak upang kami patuloy na lumapit at kilalanin ang paglilinis ng banal na dugo upang kami mapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. At patuloy mo rin po ipaalala sa amin sa tulong ng iyong banal na Espiritu ang lahat ng aming mga kasalanan na hindi man sinadya o sinasadya man ito upang patuloy kami humingi ng gabay sa pamamagitan din po ng iyong banal na salita na papaalala sa amin na kami ay iyong mga anak at marapat lamang isuko namin ang lahat-lahat sa aming mga buhay. At dahil din po dito kami ay naririto nagpapakumbaba at patuloy kami nagpapasakop sa kalooban ng iyong salita na sa oras na ito, iaalin namin anumang dalahin ng aming mga puso't isipan, alalahanin ng ito, Panginoon, karamdaman ng ito, o anumang humahag lang sa pagsambang aming gagawin. Sa pangalan ni Jesus, amin itong itinataboy. At hindi din po namin hinahayaan na ang gambalan ito, ang panggagambalan ng kaguluhan o alalahanin, ay magiging daan na sa aming pagsamba, hindi ito maging karapat-dapat. Kaya Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na patuloy na nagiging bahagi ng pagpapalago, katulad din po ng gawain na binigay mo sa amin. Nihahanda mo kami upang ang mensaheng ito ay aming mapakinggan sa tulong ng aming pastor. Salamat din, Panginoon, sa mga instrumento na ipinagkatiwala mo sa music praise team, Panginoon. Ito po ang siyang maitaas, ang pangalan mong Jesus ang siyang maitaas. At sa mga talentong ito'y kanilang gagamitin, Panginoon, dahil pinagkatiwalaan mo rin po sila. Lord, ihanda mo aming mga puso't isipan sa pagtanggap ng mensahe na aming matatanggap dahil sa iyo. Nagmumula ang lahat ng mapapakinggan namin sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu. Muli, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming hinihiling at pinagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Magandang umaga po.
Sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lang
Hello po! Good morning! Buhay ng Panginoon, sabi ano, walang iba. At talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay po natin. Sa lahat ng pangyayari, siya po yung palaging nandiyan. Maaaring sabi natin na tayo gumawa o tayo may dahilan, pero wala pang ibang dahilan. Kaya nakakayanan natin po tumayo sa bawat umaga, kundi siya lang. Kaya purihin po ang Panginoon sa palakpak po muli. Ang nabubuhan para po sa ating ay nadako sa Panginoon para po sa mga bata. Kaya tinapawagan po sila dito sa harapan. Isang privilege na patuloy na ilapit ang mga batang ito sa ating Panginoon. Dahil alam natin talagang matutuwa siya sa mga bata. Kaya ito na po ating mga kamay sa kanila. Tayo magpasalamat sa buhay ng mga batang ito. Panginoong Isus, narito sa inyong harapan. Nagpupuloy ng papasalamat kayo Panginoon sa mga batang ito. Bagay pa yung mga bata na wala po rito o hindi namin kasama, hindi nadalangin po, tinataas din namin sila sa inyong Panginoon. Na ikaw ang patuloy na mag-iingat sa kanila. Alam namin Lord na maraming nangyayari kakaiba ngayon sa school o anumang karasan, Panginoon. Alam namin Lord na iingatan niyo po ang bawat sa kanila. Ikaw din magbibigay Panginoon ng knowledge and wisdom, Panginoon ang gano'n upang magtagumpay o nalagpasan Panginoon yung mga kailangan gawin sa school. I-bless niyo po ang bawat isa, gamitin niyo rin Panginoon ang mga teacher, gayon din yung mga nasa school, at kami mga magulang na patuloy, panalangin, ilapit sila sa inyo Panginoon dahil ito yung kasiguraduhan na sila yung magkakaroon ng magandang buhay. Kaya Lord, muli, nagpapasalamat kami sa iyo at alam namin Lord ng mga batang ito na lalakad ayon sa iyong kalooban. We thank you Lord God, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po. Salamat nga po pala ulit sa mga magulang na patuloy na dinadala ng kanilang mga anak dito. Salamat sa mga magulang na patuloy na inilalapit, patuloy na pinapakilala o inilalapit sa ating Panginoon mga batang ito. Dahil kanina nga nakita ko yung iba mga kabataan sa atin na simula pa lang, maliit pa lang po sila. Pero ngayon, kanina titingnan ko, malaki na po sila. Parang si Inigo, nakita ko kanina, nakita ko ni Inigo, si Destiny, si JL, yan, sila, mga anak ni Arcel, ni Dada, tapos sino pa ba? Yung mga baby, yung mga nandiyan yan, sila bien, no? Talagang ang pagpapala ng Panginoon nasa kanila dahil lumipas na ng panahon, nararito pa rin po at darating po yung time na patuloy pa rin po sila maglilingkod sa ating Panginoon. So ngayon tayo dadako sa ating prayer para po sa ating tithes and offering. Tayo po tanong nila pumigit, lumapit sa presensya ng ating Panginoon, magpapasalamat sa lahat ng inyong biyaya. Panginoon Jesus, salamat sa iyo. Salamat Lord dahil ito yung isang part, yung aming gawain Panginoon na may papakita namin ang aming katapatan sa pamamagitan ng pagbibigay. Kung sabi nga, hindi mahalaga kung magkano ito o ano man yung aming bibigay, bagkus mahalaga na maipakita namin sa iyo, Panginoon, na gusto namin tumulong para sa iyong gawain, maging sa aming maliit na mga kaya. Pagpalain niyo po ng bawat isa, sa bawat sa lahat ng mga dito, bless na po ito, Panginoon. Gamitin ito, Panginoon, para sa mga kailangan gawin, Panginoon, dito sa church. At pagpalain niyo po, Panginoon, ng kami, ng mga kailangan o karunungan, Panginoon, para makapag-provide, Panginoon, sa aming pamilya. Gayun din, magamit ito para sa iyong kalooban, Panginoon. I-bless niyo po na tayo pag-ingat sa masarapin ito. Purihin, dakilain ka, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pinagkakalaw. Kung ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, thank you po. Yan. At ngayon po, idadako tayo sa ating mga announcements. So, siyempre, wala muna dyan yung ating email. Kung meron po tayo mga suggestion, prayer request, and concerns at appreciation, maaari po yung isend sa ating email, which is yung pateros@evangelicalchurch@gmail.com. At yung ating Facebook page, which is yung PEC Pateros Evangelical Church. At yung ating group, PEC Group of Pogi ang Maganda. Kung medyo nahihirapan po kayo makita po yung ating GC, nagbago na po kasi ito ng kulay. At saka ng icon, dati po kulay pink eh. Ayan, dati pink yun. So, pag hinahanap po, baka hindi nyo po makita. Medyo ano na siya, parang yellow na, parang may bahay ba yun? So, yun pa rin po yung pangalan ng ating group. Although dati,
parang napalitan pero naibalik na nga po siya. Yun. At syempre, dahil dyan, meron po rin tayo mga kapatid na birthday celebrants. Nabanggit sa akin nung nakaraan ni Maki na pero tayo hindi nabati si Paul, yun, birthday ni Paul nung nakaraan, ano ba, so hindi po nasunod dyan. Pero yun po, from August 2 and 8, babatid po ating mga kapatid na birthday celebrants. Una, August 8, wala po si Lian, happy birthday kay Lian, August 8. Yun. Siya lang pala. Yun, so, babatiin ko rin po na siya mamaya. Pero yun nga po, Saturday pa. Yung birthday niya, Saturday. So yun. Wala na po ba tayo mga announcements? Wala naman na. So yun. Kung ready na po tayo, ay hindi ko po tatanungin kung ready po tayo. Dapat, the impact na umatel po tayo dito. Kagabi pa lang, yan. Kagabi pa lang, ready na po tayo. Dahil alam natin, ngayong umaga, makakarinig tayo ng pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na dadalhin sa ating buting pastor, Pastor Romel Lasso, para po ako. So, good morning po sa ating lahat. Sa umagang ito, tunay na nakakatuwa kong isipin na lahat po kayo na naririto, pwede ko bang sabihin po na willing tayo. Sino po rito yung willing pa pumunta rito? Yan. No, kasi pag-uusapan po natin ay tungkol sa willingness. Alam niyo po, yun po ang pinakamahirap gawin sa lahat. Yung gawin mo isang bagay na hindi ka napipilitan. Diba? Parang kagaya nga, yung mga bata dito. Sana, hindi kayo pinilit ng nanay at tatay yung, o vice versa, ikaw tatay at nanay, hindi ka pinilit ng anak mo na pumunta dito. Dapat nandun yung willingness. Sabihin mo nga sa katabi mo, willingness. Willingness. Kasi yun po yung pag-uusapan natin patungkol po sa pagiging willingness. No? Kasi napakadaling sabihin na, susunod ako. No? Kaya ng ating inawit. No? Ganda ng inawit natin na huli, di ba? Maglilingkod ako. No? Ang part mo ng paglilingkod ay yung pagbibigay ng time para kay Lord. So, ang tanong, lalo po sa atin, karamihan dito sa atin, nagtatrabaho. Pati Sabado may pasok. Pero nandito ka, isang ibig sabihin yan, willing kang sumunod. No? At yan po yung pag-uusapan natin. Bago tayo magpatuloy, hindi tayo sa Panginoon ng karunungan at kaalaman dahil willing tayo na matuto. Panginoon, salamat dahil ikaw hindi ka nagkatubili. Bagkus, willing ka, binigay ang iyong buhay. Parang bawat isa po sa amin dito ay tunay na makaranas ng kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Salamat Panginoon, palagi nandyan ang iyong kamay, inaabot po sa amin. Dahil willing ka na kami ay linisin, willing ka na kami patawarin, willing ka po Panginoon na patuloy na kami turuan para makapamuhay kami ayon sa iyong dakilang kalooban. Kaya sa umagang ito Panginoon, willing din kami na mag-aral, willing kami matuto, at willing kami Panginoon na intindihin ang bawat pag-uusapan namin sa umagang ito. Kaya Lord, hayaan nyo na ang inyong Santong Espiritu sa pumatubay sa amin at pumabay sa amin at kayo po Panginoon na magbigay ng conviction sa amin para yung willingness na yan na ibibigay niyo po ay hindi manatili sa aming isipan lang. Bagkus gawin namin kung anong sinasabi ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samad dalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen. So umagang ito, tignan po natin yung tinatawag na willingness. Ang tagasunod ni Jesus ay merong willingness. No? Sabi mo kasi kami mo, tagasunod ka ba? Salamat po sa dalawa. Sabi mo sa katabi mo, tagasunod ka ba? Parang hindi pa ko kumain. Ulitin mo natin, tagasunod ka ba? So kung sumusunod ka, ito yung mga gusto ni Lord na willing na gawin natin. Una-una, sabi dyan, itakwil ang kanyang sarili. No?
Ang dali magtakwil ng ibang tao eh. Pero itakwil mo yung sarili mo, mahirap yun. Tama? Di ba? Tayo mga anak, yung mga anak. Di ba? Pag may nagawa kang kasalanan, kung minsan nasasabi ng yung magulang, itatakwil kita pag hindi mo tinigil yan. Pero parang pinakamahirap gawin, itakwil ang kanyang sarili. Sabi dito sa Lucas 9:23, tingnan natin. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangan itakwil ang kanyang sarili. Pasanin, araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Itakwil ang kanyang sarili. Ano ba ibig sabihin ng Lord na itakwil ang kanyang sarili? Palagi, mayroong utos si Lord. Tama ba? Kapag araw-araw kang nagde-devotion, nagme-meditation, palagi may sinasabi ng ating Panginoon. Sino po ba rito yung araw-araw nagme-meditate pa ng Word of God? Salamat po sa tatlo. Yung iba, mukhang delikado. No? Yung iba, delikado. Kasi dito magsisimula ang willingness. Paano? Makikinig ka, pakikinggan mo kung anong sasabihin sa iyo ng Lord. So, doon pa lang sa umaga, pagkagising mo, hindi mo ginawa ito, mukhang may problema. Mukhang may problema. Anong problema? Nakalimutan mo na isa sa mga bagay na gusto ng Lord ay kausapin natin siya. Sa pamamagitan mo ng pag-aaral, no, ng kanyang mga salita, nangungusap si Lord. No? Sino mo din pagka-umaga pa lang meron na nakahilingan kay Lord? Lahat tayo. Nagpapasalamat ka, umihiling ka, ingatan ka, lalo kung nagtatrabaho ka. Kung minsan yung iba specific, Lord, bigyan niyo po ako ng masasakyan. Kung pwede mo ba yung tricycle na may aircon? Ganyan, no? Very specific. Sana yung masasakyan ko po yung driver, hindi kaskasero. Bigyan niyo po ako ng mga driver na magdadala sa akin ng maayos. No? Kagaya po, ewan ko lang po, no? Minsan nakita ko sa YouTube, meron isang babae, sumakay siya ng movie yata yun, Joyride. Siguro Joyride kasi nakarangtay siya eh. No? Sabihin na natin Joyride. Sinabi niya sa driver, Sir, okay lang mo ba na bago tayo umanda o umalis, pwede mo mag-pray tayo? Napatingin sa kanya yung driver. Sabi niya sa kanya, opo, sige po. Ganon. So sa madaling sabi, may pray sila. Tapos sabi niya ng driver, ang ganda kasi ng panalangin ng babae kasi nasa kayo. Ang ganda ng panalangin. Ang panalangin ng babae, Lord, ingatan niyo po kami. Bigyan niyo po ng magandang reflexes yung driver. Bigyan niyo po siya ng tama na paningin. Bigyan niyo po sa Panginoon ng maayos na yung ma-determine niya yung pagbibiyahe. So ito ba yung lalaki? Alam niyo po, minsan, kailangan ginagawa. Hindi pala minsan, dapat talaga ginagawa po natin noon. No? Pagka sasakay tayo, kahit na taxi yan, sino po dito sa inyo sumasakay ng taxi? Yung totoo, yung nakakasakay ka ng taxi. Nagagawa ko ba natin, baka sabi ko masyado akong no? Pero nagagawa ba natin mag-pray kahit na hindi natin sasakyan yung sasakyan natin? Kasi meron iba, nakakapag-pray lang, pag sarili nila yung sasakyan. Pero pag nakasakay sila sa taxi, bakit hindi nila may pag-pray? Lalo na, para marinig ng driver na talagang tayo ay may tiwala sa Diyos. At alam niyo po, napatunayan ko yan. Yung mga driver, lalo na ngayon, ewan ko kung napanood po ninyo, yung sumakay ng movie, di ba, yung sinaksak yung So, kuminsan nakakatakot mo doon sa part ng driver. Pero nag-pray. Ewan ko lang kung kaya naman, Lord, ingatan niyo po kami, tapos ito sasaksak mo sa Hindi naman siguro gano'n. So, naman hindi ko sabihin, pati yung driver, nararamdaman niya na siya ay safe dahil dito sa sumakay. So, malaking bagay po yun. Minsan na sumakay, hindi po kaya sila kasama ko lang yata. Galing po ako ng QC kasi pumunta ako sa Pakay. Kasi pag pumunta ako sa Pakay, hanggat maaari, ako na lang, tapos magsasakay ako ng taxi pa uwi. Pag sakay mo ng taxi, tumingin yung driver, siguro natatakot dahil gabi na mga bandang alas 11 na galing ako sa Patay. Titingin ko sila ng Pateros, tumingin na ganyan. May tingin na ganyan kasi, ewan ba, meron yan mga taxi
si driver na hindi ba siya naghahatid po siya? Ang tanong na sa akin, doon lang mo kayo sa bayan. No, para ayaw na pumasok ko sa loob ng Eskinita. Sabi ko, pwede naman. Pero mas maganda siguro kung hatid mo ako hanggang doon sa amin. No, so madalit sabi, hindi ko na pinili. Basta sumakay ako. Tapos, sabi mo, bago kami bumiyahe, sabi ko doon sa driver, pwede mo ba mag-pray muna ako? Sabi niya, sige po. Tumingin sa akin. Kasi mag-pray ako ganyan. Siyempre, kagaya yung usual na prayer natin, bigyan ng maganda reflection yung driver, makarating ng maayos. Kaya sa madalit sabi, hindi na po siya sa bayan lang, hinatid niya ako hanggang dito. Malaking bagay. Kasi nasa isip niya, may takot sa gusto. Salita pa lang yun. Ang tanong lang, willing ka ba itakwil ang iyong sarili na hindi ka mahihiya, ipangalandakan mo yung faith na meron ka. Sa pamamagitan lang ng prayer na yun, pinakilala mo na si Jesus. Pinakilala na natin na si Jesus ay ating Diyos. Itakwil ang kanyang sarili. Kasi kung minsan nakakaya. Kasama mo yung barkada mo. Kasama mo yung natropa mo. Kaibigan mo. Kakain kayo sa Jollibee. Lalo na kung kabataan ka. Mag-uumpisa ka ba na ikaw ang mag-lead ng prayer? Ikaw lang makasagot yan. Pero, kung ikaw ay ikaw ay talagang tagasunod ni Kristo, hindi ka mahihiya na sabihin ang tungkol sa gusto ng ating Panginoon. No? Ibig sabihin, ipangalandakan mo na kailangan mag-pray tayo. So sa madalit sabi, willing ka ba itakwil ang iyong sarili at hindi ka mahihiya na gawin itong mga bagay na ito? Magkakasama kayo. Walang nag-ibig. Mag-prayer. Magkakainan na. Itatakwil mo ba hindi ka ba mahihiya na sabihin, pwede ba mag-pray muna tayo bago tayo kumain? Itatakwil mo ba ang iyong sarili para si Kristo ay maitaas? Itakwil ang iyong sarili. No? Ano ba ibig sabihin ng doon na itakwil ang sarili? Palagi pag mayroong utos si Lord, ito palagi kong inuulit-ulit ito. Si Lord ka palagi pag mayroong utos, siya mismo nagseset ng example. Di ba? Itakwil ang kanyang sarili. Kung minsan mahirap intindihin. Pero si Lord, may nakita niya kung paano ba yung sinasabi na itakwil ang kanyang sarili. Tingnan po natin sa Pilipos 2:5-7. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Self-denial. Tinakwil ang kanyang sarili. Yeah? Tingnan niyo po yung words na yan, no? Magkaroon tayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo. Kaya ibig sabihin, malaking bagay pag palagi tayo nananalangin, palagi tayo lumalapit kay Lord, kasi magkakaroon tayo ng kaparehas ng kanyang kaisipan. Ang ganda ng pwesto niya. Sa langit, ang ganda ng pwesto niya. Taglinganin kalikasan ng Diyos. Hindi niya na nagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Bakit? Kailangan itakwil niya yung sarili niya para ako, ikaw, tayo lahat na nandito ay magkaroon ng kalikasan. Kasi kung hindi siya namatay sa krus, walang makakatubos sa mga kasalanan natin. Pero sa halip, kusa niyang binitawan yung pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Kung tutusin, hindi naman niya kailangan pumunta pa rito. Diba? Hindi niya kailangan pumunta rito dahil kaya naman yung mag-iit. Pero kailangan sundin yung nasusulat. Kailangan sundin kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi dyan, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad kay Kristo. Ibig sabihin, pag inutos niya isang bagay, siya mismo ginagawa niya. Diba? Mga bata, pag may sinasabi ba si tatay at si nanay na gawin natin itong bagay na ito, sila ba mismo nagsiset ang example? Sana. O kaya, balik ka rin natin. Ikaw yung naging unang mananampalataya. Sinasabi mo ngayon kay tatay at nanay mo
na dapat ganito po, dapat nagpe-pray tayo, dapat nagbabasa tayo, dapat po gawin natin yung tama. Ang tanong, ginagawa ba natin? Nagseset pa tayo ng example. Pinapakita ba natin sila? Alam mo, may nabasa nga ako na isa ito. Bakit yung ibang tao, sa eskwela, kasama sa trabaho, lalo kung malapit, bakit kaya hindi ma-invite, hindi madala sa church? Sabi doon sa komentong yun, kaya kung hindi madala, kasi yung lifestyle. Yung lifestyle. Hindi ginagawa kung ano yung sinasabi. Parang ganito, sinasabi natin na huwag tayong masungit. Dapat mapagmahal tayo sa kapwa natin. Pero tanong, tuwing linggo ang daling gawin eh. Tama? Ang daling gawin na huwag yung masungit dito eh. Pero how about yung magmula Lunes hanggang Sabado? Ano kaya tayo? Hindi kaya tayo masungit? Pag nagsusukli pa tayo sa jeep, nakangiti pa rin tayo. Pag tayo ba, yung ka-eskwela natin, mga estudyante rito, pag yung kaklase ko buraot, nakangiti pa rin ba tayo? Teka, baka hindi mo alam yung word na buraot, salita na nila eh. Ibig sabihin ng buraot, may pagkain ka, may pagkain sa gusto ka niya, kukunin pa yun sa'yo. Yan yung mga buraot, no? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi na yun. Hindi naman siguro buraot yan, no? Hindi naman. So, ibig sabihin, nakikita natin, no? Mismo ang ating Panginoon, hindi naging madamot. Mismo ang ating Panginoon, yung sinasabi niya, ginagawa niya. Malaking bagay po yun. Kahit hindi ka mag-invite, pag nakita na kasama mo sa trabaho, na kasama mo sa eskwela, na kasama mo sa komunidad, kung paano ka kumilos, hindi lang tuwing linggo, magugulat ka. Baka yan pa magsabi, saan ka ba nagsisimba? Saan ba yung church ninyo? Saan ba yung mga lugar na papunta sa inyo? Baka tatanungin siya, meron ba kayong parking? O rin na Panginoon, meron tayong parking. So, ibig sabihin, kapag willing tayong itakwil yung sarili natin, makikita natin, merong magandang mangyayari. No? Pag itinakwil natin yung sarili natin, parang pagtatakwil, kagaya yan, ng ating Panginoon, hindi niya inangkin yung kanyang karapatan. Tayo po may kanya-kanyang karapatan. Tama? Nanay at tatay, karapatan natin na igalang tayo ng anak natin. Tama? Kasangayon ba kayo, mga nanay at tatay? Karapatan natin hingin sa mga anak natin na tayo ay irespeto. Tama? Pero bakit kuminsan? Aminin man natin hindi. Ewan ko lang po sa inyo, no? Ako, ginagawa ko po ito, nanay at tatay. Di ba may time na tayo ang bumababa para abutin natin sila? Kasi hindi naman pare-pareho sa mga anak natin. May mga anak tayong mabait. At may mga anak tayong sobrang bait. At meron tayong anak minsan napakabait. No? Kailangan bumaba ka para abutin mo, para mawin mo siya. Sa kaklase mo, estudyante ka. Di ba may mga kaklase ka na ang hirap pakisamahan? Pero again, pinipilit mo siyang abutin. Kahit mahirap. Kasama mo sa bahay, kasama mo sa komunidad. Meron matitigas sa ulo, pero pilit natin inaabot. Bakit? Pagpapakita ito ng willingness natin para sila ay win. At mangyayari lamang yun kung willing tayong itakwil yung ating sarili. Yung marami yung iisipin karapatan. No? Parang iniisip kasi karapatan eh. O, pag iniisip mo parang yung karapatan, hindi ka matututo na itakwil ang iyong sarili. Again, balance po natin ha. Hindi ko naman ibig sabihin na pabayaan mo lokohin ka ng lokohin o gawang anong mali. Hindi po yun. Ang inaano lang po natin, abutin natin siya. Mayroon kanin ng lahat. Tama ba? Baka mamaya, hindi mo alam. Lapit ng lapit sa'yo, sobrang na pala, may mga bagay pala na hindi na tayo nakakatulong. Ibabalance natin. So, kailangan, ano sabi? Itakwil natin ang ating sarili. No? Itakwil. No? Again,
Hindi po yan ibig sabihin totally papabubog na lang tayo, papaan tayo, hindi po, papaloko tayo, hindi. Ang sinasabi ng ating Panginoon, gusto niya na iwin ang tao. Sa pamamagitan ng palagi mong inisip kung paano ko ba mawiwin ang tao ito sa pamamagitan ng mga bagay-bagay. Ano kaya yan? Minsan tayo rito, lalo pag may inalagaan ka, pag may tumawag sa'yo, naghihingi ng tulong o kaya gusto niya ng advice, i-adjust mo yung sarili mo. Paano adjust? Pipilitin mo siyang unawain, pipilitin mo siyang intindihin. To the point na gagawin mo lahat ng paraan para siya ay maibalik mo. Para yung sinasabi niya, help someone find his way back to God. Para maisip niya na kailangan niya si Lord. Sino gagamitin? Ako at tayong lahat na naririto. Hindi po pasanin ng isang tao lang yan. Pasanin natin lahat yan. Kaya sumunod, pangalawa, pasanin ang kanyang krus. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang ninanais sumunod sa akin at kinakailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus. Pasanin. Hindi po ito literal napapasanin mo yung krus mo. Kasi may ibang kahulugan po yung krus. Yung krus, pwede yung problema na dinadatan mo. Kaya pala, kung minsan may natanong, wala ko naka-encounter na kayong ganyan. Minsan may nakita ko na, di ba yung iba may mga kwintas na krus? Diba? Nakaano ba kayo gano'n? May natanong na kayo gano'n. Tinanong ko sa kanya, bakit kami krus? Hindi ko naman siya inaano, tinanong ko, para maintindihan ko lang bakit pa siya. Ang laki kasi ng krus eh. Actually, yung krus na sinasabi niya, galing parang sa Roma yun. Ang laki talaga. Kasi malaki. Sabi niya sa, kasi nag-uusap kami ganyan. So, alam mo, meron ipapakita sa iyo. Ano yun? Nilabas yung bag. Ang laki ng cross. Sabi ko, ano yan? Galing pa to sa Roma. May bindisyon ko nung kataas-taasang papa. Sabi ko, ano ngayon? Hindi, pinapakita ko nung sa'yo, araw-araw dala-dala ko ito para sabi, ha? Yung ba talaga yung literal na pagkakaintindi mo doon sa ano? Totoo po yun. Nagulat ako. May bag siya. Sabi ko, bakit pala hindi may bag ko? Yung pala, kasama niya pala yung malaking krus, pinagmamalaki pa niya, na ito rin may bindisyon. Sabi ko, ha? Sabi diyan, at sumunod sa akin, pasanin ang kanyang krus. No? Ano na ibig sabihin talaga yung pasanin ng krus? No? Tingnan po natin uli sa Pilipos 2:7. Tingnan natin. Ipinamalak siya bilang tao, ang ating Panginoon. At nang siya maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So, yung pala yung krus na sinasabi, simbolo siya ng paghihirap. Pero again, simbolo rin siya ng katubusan. Kasi sa kanila, during those time, pag sinabing krus, nandun mo yung tinatawag na capital punishment yun. No? Ibig sabihin, pag namatay ka sa krus, during those time, ikaw ang isa sa pinakamasamang tao. Pero bakit gano'n pinayagan ng ating Panginoon? Nagpakamatay? Hindi pakamatay. Pinatay siya, hindi nagpakamatay. Pinatay siya. So, ibig sabihin, nandun yung kanyang willingness na pasanin ang krus. No? Siya mismo yung sabi niyang word na itakwil, krus na yung itakwil ang kanyang sarili at pasanin araw-araw ang kanyang krus. May kanya-kanya tayong krus. No, may kanya-kanya tayong krus. Ibig sabihin yung krus yung kalbaryo, yung hirap. Pero again, pag tayo ay nagtagumpay dyan, again, makikita natin yung mga tao. Parang ganito, nakaranas ka sa isang problema, no? Sa isang krus, kalbaryo. Ano ba yung sasabihin ng mga nasa paligid? Ay, talagang lingkod to ng Diyos na kaya niya itong mga bagay na ito. Sa totoo lang, may mga problema tayo na hindi talaga natin kaya. Tama ba? Kaya ba natin lahat ng problema? Hindi. Ang dami natin problema na talagang hindi natin alam kung paano natin gagawin. Pero salamat, yung divine intervention ng Diyos sa buhay natin, nagiging daan ito para yung pagpasa natin sa krus, makaya natin. Again, bakit? Pinakita mismo ng ating Panginoon. Kung yung problema mo
baka Judith lang yan. Nandiyan lang si Judith, may problema ka na. Eh, ito grabe. Hindi pa nangyayari, alam na lang, knowing siya eh. Willing siya na pasanin yung kanyang babatain na pagpasan sa krus. Kagaya nga po sinasabi ko, isa ito sa pinakamabigat na klase ng kamatayan during those times. Ikaw lang, parang sa tingin nila, ikaw na yung pinakamasamang tao kaya ipapako sa krus. Ganyan ang tingin nila. Pero nga naman naman, willing siya. Willing siya. Eh kung minsan tayo kakapraso pa lang yung ano, no? Again, no? Gusto na ng Panginoon ipakita sa bawat isa sa atin. Ngayon sinasabing pagpasan ng krus, magtatagumpay tayo. Dahil siya mismo again, nag-set siya ng example. Pinakita niya kung paano gagawin. Magpakumbaba ka lang. Sabay, kaya nga pinawag natin sinasabi, fix your eyes on Jesus. Tingnan mo, sundan mo kung ano yung ginawa niya. Hindi madali. Pero again, pag nag-utos siya, alay ko sinasabi, siya mismo, minomodel niya. Ini-example niya. Diba? Mga tatay, mga nanay, hindi susunod ang anak natin pag hindi natin pinapakita yung isang magandang halimbawa. Parang kung nasasabi ito, tatay, nanay, sinasabi natin sa anak natin, anak, huwag kang maninig ka rito at masama sa katawan niya. Ang tanong, ikaw ba hindi ka naninig ka rito? Ikaw ba hindi ka nagiinom? Hindi maniniwala yung kasama natin sa bahay, yung anak natin, pag sinasabi lang natin, hindi natin ginagawa. Pinasabi natin sa anak natin, sa mga kasampay natin, huwag kang mag-worry kapag mayroong problema. Eh ikaw, di ba? Hindi ka lumapakali, hindi mo pala nung dyan, mainit ang ulo mo, lahat kaaway mo pag mayroong problema. So maniniwala ba sila? Again, hindi sila maniniwala. Yun ang maganda sa ating Panginoon. Lahat ng bagay na sinasabi niya, mismo, ginagawa niya. No? Nagseset siya ng magandang halimbawa. Kaya, mahirap. No? Mahirap man, nakakaya natin. Kasi, mismo natin Pagpunan, pinakita niya kung paano gagawin yung mga bagay-bagay. Alam niyo po, yun ang pinakamaganda sa lahat Yung sinusundan mo nagtuturo sa'yo, ginagawa niya mismo. Si Don, alam ko, nagtuturo to sa sita. Dati Don, hindi ka na nagtuturo sa UE. Nagtuturo ka pa sa UE. Pag ikaw ba nagbibigay ka ng problema, yung problema ba tawag doon? Yung problema sa ano? Pinababayaan mo lang bang isolve nila? Di ba may time na pag hindi nahihirapan na sila, ganito gagawin nyo ganito gagawin nyo, ganito gagawin nyo. Ibig sabihin, nagsiset ka ng example. Pinapakita mo kung paano isosolve yung bawat problema. Tandaan natin, ang ating Panginoon, siya yung greatest teacher din natin. Pinapakita niya kung paano gawin yung mga bagay. Napagdaanan na natin yan. No, mga nakaraan. No, hindi tayo dapat mataranta. Bakit? Ang ating Panginoon, natatarantay ng kanyang mga apostol. Anong ginawa niya? Nagkarinig dito yung tinapay, tsaka yung isda. May gagawin tayo. Nagganon ba? Nag-magic si Lord? No, tinaas yung pagkain, pinag-pray. Napusok sila. Napag-aralan na natin yung mga nakaraan. Ano pang nangyari? Dahil nakaranas sila ng gano'n, namangha sila. Ano pa? Doon na unang yung nangyari, yung unang-unang Sharon. Di ba? Yung mga natirang pagkain, tinabili na, ilang bakol yung natipo nila. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon, kapag may sinabi na isang bagay, hindi niya pababayaan na hindi niya sinasabi. Again, tatay, nanay, ewan ko lang, ginagawa nito pag kumakain, hindi ko na alam kung ginagawa ko nito pag kumakain ako, may batas ako doon sa bahay, pag kumakain, walang cellphone sa ibabaw. Walang cellphone. Bakit gano'n? Bakit walang cellphone sa ibabaw na lamesa? Kasi nire-respeto natin yung oras ng pagkain. Nire-respeto natin. Ang tanong, tatay at nanay,
Pag tayo rin ba kumakain, wala din yung cellphone? Hindi sila maniniwala kung tayo mismo hindi natin ginagawa. Walang kakain sa harap ng TV. Tatay, nanay, pag may naman si Pacquiao, tanghalian, dadalhin mo ba yung pagkain sa harap ng TV para habang kumakain ka, nakikita mo? Again, hindi mo napapansin. Puntos yun dun sa kuminsan sa tinuturuan natin. Iniisip nila, kung ikaw nga, pag mayroong laban si Pacquiao, dahil na championship ng NBA, nandun ka sa harapan ng dala-dala mo yung pagkain mo. Hello? Hello? Hi. Yeah? Kailangan pakita natin. I-model natin yung sinasabi natin. No? Tuturo natin sa mga disipulo natin o sa mga anak natin. Before you eat, mapili say, pray mo na. Kuminsan tayong mga nanay at tatay, tayong matatanda, baka naman, imbis na dapat mag-pray bago kumain, nauuna pa tayo. Again, kuminsan kala natin maliit na bagay. Hindi maliit na bagay yun. Natatanda natin yung mga batang maliliit, ang daling makatanda eh. Kuminsan nakakahiya, oy, Lolo, hindi ka pa nag-pray, sumubo ka na. Nasabihin ako minsan na gano'n. No, kasi nanggigil ako sa ulam. Nanggigil, no? Nanggigil talaga ako sa ulam. Nakakaano? Parang maliit na bagay yun. Hindi maliit na bagay yun. Natatanim sa isip ng bata yun. Natatanim doon sa mga tao na tinitignan tayo kung paano tayo kumilos. Kung paano tayo gumalaw. Pangatlo, basahin natin, sundan ang kanyang halimbawa. At sinabi sa kanilang lahat, ang sino mang magbigay sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. No? Kaya pala, hindi tinapos ng Lord na pasanin ang araw-araw, kundi sinabi niya sumunod sa akin. Ano yung sumunod? Sundan niyo kung paano mong ginagawa yung mga bagay-bagay. No? Parang ganito. Sinabi mo ko sa anak ko, hindi pa naman marunong. O kaya nasa, itinuturuan namin na grade 6. Magulat po ako, itinuturuan namin sa science. Nung sinabi ko, paano ko mapapakita na talagang nagmamahal ka kay Lord, na talagang importante si Lord sa'yo? Nagulat ako. Yung mga bata, kapisado yung 10 commandments. Sabi ko, galing ito mga to Kapisado na. Sinulat nila ang nas na kasi bigyan ko ng papel, isulat ninyo. Ang gagaling! Sinulat yung 10 commandments. Kaya lang, siyempre, Anong version? Iba-iba eh. May Tagalog, may English eh. Pero iba-iba. Iba-iba. Yung 10 commandments nila, sabi ko, galing nakaya nila. No? So, ibig sabihin, makikita mo yung mga bata, magaling naturuan yung mga bata. So, ibig sabihin, makikita natin, pag yung sinasabi natin sa mga bata, natatandaan nila. Actually, yung mga bata, madaling turuan Madaling matuto No? Turuan mo nga ng kumantay, mamaya magugulat ka. Kinakanta na niya yung araw-araw. Kinakanta na niya palagi yun. So again, makikita natin, na ang ating Panginoon, sabi niya, at sumunod sa akin. So hindi lang niya minodel, hindi lang niya ginawa, sinasabi niya, pinagtiinan niya, sumunod sa akin. Bakit? Kasi mayroong ibang mahilig lang manood ay ang galing, ay ang galing, ay ang galing, pero hindi ginagawa. Kasi bakit? Head knowledge lang. Pag tinanong mo, alam mo ba yung ginawa ni Jesus? Oo, nagpakain siya ng ganyan. Ano kayo natutunan mo? Yun, ginawa niya. Hindi, ano nga natutunan mo? Basta yun, nagpakain siya, nag-share siya. Hindi yun. Ang punto doon, kaya pinakita ito ni Jesus, gusto niya, gawin natin yung ginawa niya. Di ba? Gusto ng Lord kung paano siya nag-pray, ganoon din tayo mag-pray. No?
kung sinabi natin Panginoon na mag-fasting, ginawa din niya. Bakit? Kasi lahat ng inuutos niya, minomodel niya, ini-example niya. Bakit? Kasi hindi magkakaroon ng willingness yung tinuturuan kung yung mismo nagtuturo, hindi ginagawa yung mga bagay na yun. Ang ganito. Ang ganito. Hindi ko po alam kung masasaktan kayo. Pero okay lang, masaktan na kayo. Kunti lang naman ito eh. Bira naman. Pag sinabi ko, ang service natin 9:30, dumating ka alas 10, nasunod mo ba yung sinabi? Pero paano kung nakita mo, sinabi ko 9:30, dumating ako dito 9:45, maniniwala ka pa ba? O pwede mong sabihin na, sabi ka 9:30, dumarating ka naman 9:45. So, ibig sabihin, mayroong mga bagay na inuutos, ginagawa na sinasabi natin, pero dapat tayo mismo ang gumawa. Isip natin. Pinangangalandakan natin dito. Kailangan natin mag-meditate ng Word of God day and night. Ang tanong, pagka ginasabi ko ba ito, kailangan ginagawa ko ito? Dapat. Dapat. Bakit? Mismo ang ating Panginoon palagi mininesis niya, binibitawan niya yung mga salita na binigay ng kanyang Ama. Binibigyan niya doon sa mga disipulo niya. Again, malaking bagay po, lalo na po ngayon. No? Kaya kayo po, ini-invite ko po kayo. Kung may time kayo. No? Of course, pinakalis na pwede nyo gawin, pag-pray ninyo. Kasi dalawang section sa grade 6. 30 person bawat isang section. Tapos meron pa ngayon sa may Catholic Edge, may binigay sa akin isa grade 6. Mga 30 din yun. So sabihin natin yun, bali sabihin natin 90 yun. Ma-invite natin dito. Kahit kalahati lang nung 90. Of course, gusto ko ma-invite lahat kung pwede. At inano ko sa kanila, kasi mga bago pa lang yan, inano ko sa kanila na pupunta sila dito, darating ng time. Isama niyo po sa prayer na gagawin natin yun linggo hapon. Para sila lang. Exclusive para makita nila. Bagamat sa mga susunod na panahon, siyempre sasabihin natin sila dito. Kasama po natin. Kaya lang iba yung kaparaan kung paano po sila iwiwin. No? May mga bagay na dapat isasaalang-alang natin. No? Kasi siyempre, yung mga batang yan, hindi pa masyadong kaya sa atin. Yung pumunta tayo ng praise and worship natin, hindi ko alam kung kaya nilang tumagal ng ganun. No? Bagamat yung praise and worship natin, kaya rito, matagal na tayo rito. No? Gaano po karugdog? Gaano po ang dating sa inyo ng praise and worship natin? Again, hindi tayo nagpe-praise and worship para mag-asip na, para pag nag-message na si Pastor, hindi tayo nato. Hindi yun. Dapat alam natin bakit tayo nagpe-praise and worship. Alam mo ba natin? Dapat alam natin. Ano yun? Nagpupuri tayo sa ating Diyos. Sinasabi natin sa Kanya kung ano yung mga ginawa niya sa atin. Lalo-lalo yun. Pagkatapos natin ito, meron po tayong Thanksgiving. Thanksgiving. Biruin mo sa loob ng isang buwan, isang beses ka lang magbibigay ng pasasalamat kay Lord. Dito. Tapos hindi mo pa magagawa, parang wala naman yata ginawa si Lord sa'yo. Siguro naman sa loob ng isang buwan, may ginawa sigurado si Lord sa'yo. Baka naman gusto mong papurihan si Lord. No? Kagaya ng inawit natin kanina. Di ba? Ang daming ginawa si Lord sa buhay natin, sa araw-araw lang eh. Baka kung tutusin ka sa loob ng isang linggo eh. Ang dami. Hindi ba natin mabibigyan siya ng glory, ng honor, dahil sa ginawa niya sa atin? Hindi ba dapat papurihan lang natin talaga siya, dahil sa ginawa niya? No? Tingnan po natin ang unang Korinto 11. Sabi diyan, turuan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ito po yung sinasabi ng mga taga-Korinto. No?
Sinabi ni Pablo, no? Sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Bakit merong guts si Pablo para sabihin ito? Kasi siya mismo, sinusundan niya, tinularan niya yung ginawa ni Kristo. Tanong, pwede kaya natin sabihin, tularan niyo ako, kagaya ng ginagawa kong pagsunod kay Kristo. Hindi madaling sabihin yun. Kung wala ka talagang conviction na talagang sumusunod ka. No? Kasi baka mamaya may sabihin mo sunod kay Kristo, yung pagkain nga lang, hindi mo magawa na mag-fast eh. Pwede sabihin na gano'n. Si Kristo nag-pray halos yung sa Gethsemane. Di ba, tindi nung kanyang panalangin? Baka tayo, nananalangin tayo, 2 minuto lang. Lord, salamat sa pagkain ito. Kain, mana. Hindi ko sinasabing mali mo yan, ha? Kaya lang, hindi lang ba prayer mo? Wala ka na bang pakialam sa paligid? Wala ka na bang pakialam sa komunidad na ginagalawan mo? Wala ka na bang pakialam doon sa mga tao na nakakasalumuha mo? Yung kasama mo sa trabaho, kasama mo sa eskwela, wala ka na bang pakialam doon? Willing siya na. No? Willing ka bang sumunod kay Lord? Kung willing tayo sumunod kay Lord, we must start denying ourselves. May mga bagay. No? May mga bagay. Kung pinakailangan, lalo na po, i-invite ko po kayo din. Every third Wednesday night, meron po tayong sasakop doon sa SEP. No? Every third Wednesday night, kasama po yung ibang mga mananampalataya. At God willing po, aating na rin po si Mayor at si Vice Mayor. Hindi tayo pupunta rin dahil kay Mayor at Vice Mayor. Kaya lang, gusto natin ipakita na ang mga mananampalataya ay kakaisa. Kasama ibang mga churches dito sa Pateros. Bakit? Kasi gusto natin ipakita yung willingness natin na maging united tayo doon sa ating mga kapatid. No? Pag willing tayo sumunod kay Lord, we must start denying ourselves. Ang tanong, willing ka ba na i-deny? No? May mga pagkakaroon talagang i-deny mo yung sarili mo. No? Naalala ko nun, nagbabasketball pa ako. Matatapat yung basketball ng linggo. Ang hirap. Lalo na nun ako yung tama yung sabi ni Kristo. Naalala ko, Chris, hindi mo nakakalimutan yung sinabi mo na. Si Pastor, kasi yung bahay po namin nandun sa labas ng nasa labas ng bahay namin. Doon sa bahay namin, lalo na nandun pa yung court, dinig na dinig ko pag may nagdidribol. No, naalala ko sabi ni Kristo, Pastor, pag narinig niya tumatalbog yung bola, nagigising niya eh. No, parang gusto nang maglaro eh. Parang gano'n. Pero alam niyo po, may tayo talaga, nag-give up mo yan. Bakit? Kailangan unahin mo si Lord eh. Unahin mo si Lord. Yung mga gano'n talaga. Denying yourself. Gustong-gusto mo ito. Kaya lang, ang tanong, gusto ba ni Lord yan? Minsan ay kwento ko na sa inyo. Meron akong kamag-anak. No, hindi ko nasasabihin kung paano siya. Meron siyang boyfriend na ang tagal nilang naging mag-boyfriend. 7 o 8 years. Naging Kristiyano siya, yung babae. So, ano nangyari? Ano ba sinasabi ng Bible? Dapat huwag kang makipamatok sa hindi mo parehas ng pananampalataya. Nagpe-pray niya yun. Anong gagawin niya? Mismo, yung boyfriend niya nagsabi, ay hindi kita pwedeng ipagpalit sa Diyos ko. Sabi niya, ito na yung sinasabi, hudyat ng Lord. Brinate niya. 7 8 years. Wala silang pinagawa yun, kundi yung faith na meron siya at yung faith na meron. Magkaiba eh. Ang layo eh. Una-una, siya naniniwala na si Jesus ay Diyos. Itong boyfriend niya, hindi naniniwala si Jesus ay Diyos. So magkakaroon ng conflict yan. Darating lang tayo, mag-aaway sila dahil sa anak nila, kanino mo pasasamahan?
At saka sinabi na nga huwag kang makipamakot. Nag-break sila. Purihin ng Panginoon, nakapag-asawa siya ng maayos Christian at lawyer pa. Lawyer pa. Tapos, pwede naman sabihin, nag-iisang anak at mayaman. Ibig sabihin, aalisin ka naman sa isang sitwasyon, ilalagay ka niya sa mas maganda. No, hindi dahil mayaman kaya maganda. Hindi, parehas yung faith niya yung nakasama niya. So, ibig sabihin, pag nagsisimba siya, nag-church siya, kasama niya. Walang problema. Walang pag-aaway. Ibrahim mo, kung ikaw naniniwala ka na si Jesus ay Diyos, tapos yung mga kasama mo hindi naniniwala si Jesus ay Diyos. So, problema malaki yan. Tama ba? Problema malaki yan. Paano gagawin mo dyan? Kung iisa lang anak mo, hahatiin yung katawan. Sa susunod na linggo, kung kay mami mo sasama, susunod na linggo sa akin ka sasama. Ganun ba mangyayari? Magugulo, makukonfuse ang isip ng batang yan. Gusto natin, sumama ay buhatin yung cross natin. Ang tanong, willing ka ba sa sacrifices na gagawin? Need to follow, no matter what. Willing ka ba? Pero again, ang aming Panginoon, lahat ng bagay na ito, walang maidadahilan ng isang tao na hindi sumunod at hindi mag-deny at hindi buhatin ang kanyang cross. Dahil yung pinaka-leader, yung pinaka-head, yung pinanggagalingan ng lakas, ginawa niya mismo. Ang gagawin na lang natin, tingnan natin yung ginawa ni Jesus. Tingnan natin kung paano niya sineter yung mga bagay na mahirap maseter. Tingnan natin kung paano niya pinakita kung ano ibig sabihin ng self-denial. Kaya nga sa umagang ito, isipin natin mabuti. Mag-decide tayo. Talaga bang gusto mong sumunod kay Lord? Kasi kung gusto mong sumunod kay Lord, kailangan bigbitin mo yung cross mo araw-araw. Kailangan i-deny natin yung mga bagay na sinasabi ng Lord na iwanan natin. Kung kinakailangan, sabihin sa atin ng Panginoon na huwag ka nang manood ng mga palabas na Netflix. Lalo na yung mga bagay na magpapadumi lang ng ating kaisipan. Again, hindi ko sinasabing masama lahat ng Netflix. Kaya naman tanong, sa loob ba ng isang araw, baka naman puro Netflix na lang, wala nang meditation ng word. Wala nang prayer. Yun ang masakit. Tanong, balik natin yung tanong. Gusto mo ba talaga na maglingkod kay Lord? Gusto mo ba talaga maglingkod kay Lord? Salamat po sa siyam. No? Kung gusto namin sumunod talaga kay Lord, tayo po ito kayo, tayo po yung mananalaman. Panginoon, salamat. Ang iyong mga salita ay totoo na makapangyarihan. Salamat, Lord, dahil ang iyong mga salita ang magdadala sa amin sa totoo na ibig sabihin ng pagsunod sa iyo. Lord, maraming pagkakataon sinasabi namin, willing kami mag-sacrifice. Willing kami buhatin ng aming krus. Willing kami na i-deny yung mga bagay na hindi magiging maganda sa iyong harapan. Willing kami, Panginoon, na sumunod sa iyo no matter what. Hayaan po, Panginoon, na hindi lang ito mangyari sa bibig lang namin, kundi sa action namin makita. Kasi ikaw, Panginoon, kung sinabi mo, inutos mo itong mga bagay na ito, ikaw mismo, pinakita mo kung ano ibig sabihin ng self-denial, at even yung pagpasal ng krus, at even yung pagsunod mo sa Ama, na even to the point na iparo mo sa krus, which napakasakit, ikaw na isang hari ng mga hari, at Lord ng mga Lord, ipapako sa krus, pagpapakita ito, Panginoon, ng kahinaan. Pero Lord, pinakita mo na hindi kahinaan ito, kundi isang kalakasan dahil nagtagumpay ka. Salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng pagsaset mo ng example, natututo kami, Panginoon, na gawin ito dahil
mismo na nag-utos sa amin na ikaw, Panginoon, ginawa mo itong mga bagay na ito. Kaya hayaan mo, Panginoon, na hindi masayang itong pag-aaral na ginawa namin sa araw na ito. Bagkus, ito ang magiging daan, simula ng totoong pagsunod sa iyo. Kasi sa pagsunod mo sa iyo, maraming mga bagay kami na talagang isa-sacrifice. Pero kagandahan ito, Panginoon, yung sa mga sacrifices na gagawin namin, hindi masasayang. Dahil palagi, yung mga sacrifices na gagawin po namin para din sa ikabubuti at ikakaayos ng aming buhay. Kaya hayaan mo, Panginoon, na patuloy gawin namin ang sinasabi po ng iyong mga salita. Kapatid, sa mga oras na ito, tayo dadako sa tinatawag nating communion. No? Tingnan muna natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi, ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sinasabi yan sa 1 Corinto 11:26. Isang pag-aalala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabigayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito isang pagsunod sa utos ni Jesus na ating Panginoon. Hindi ito nagpapatawad ng ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-unayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa Kalbaryo. Ito rin ang isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babalang apostol ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawain pinag-iisa, hindi pinagbabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Maaaring ipaalala sa bawat isa na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igawin. Ang pakibahagi nito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. At hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa alimento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya bago tayo magtitake ng communion, suriin muna natin ang ating sarili. No? Sige po, tayo po, pagbulay-bulayan po natin, hingin po natin sa Panginoon. Kung tayo ang nagawang pagkakamali para sa ating Panginoon, ang maglilinis lamang ay ang patawaran na binibigay ng ating Panginoon. Willing ang ating Panginoon na tayo linisin, patawarin sa lahat ng klase ng kasalanan na maaaring nagawa natin. Sinasadya man o na sinasadya, hindi natin ang tawad sa ating Panginoon. Tawag ko, Irene. SP. Sige po, kung tayo po ay nakapag-handa, pwede na po tayong ako ng mga elemento. At tandaan po natin, pagkakuha ng elemento, patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Hawakan po natin ang tinamay. Panginoon ng Diyos, lubusan namin po sa iyo at iyong pamamahal sa amin. Bagamat kami po na hindi karapat-dapat sa iyo, minaraman pa rin kami anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na bayong sa krus. Patuloy ko yung pagdalamin ng aming puso sa pagpupuri sa iyo. Sa pagkalito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon, binibigay ko naman sa iyo, noong kami sa pagkalo, ang Panginoon sa ikumulot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang katawan na inihatid para sa inyo, gawin ito bilang mag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kayo, kumakan po natin ang buhay. Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong kaloob ng buhay. Ang dugo ni Jesus, nabuhos sa krus ng Kalbaryo, ang siyang nabugas sa aming mga kasalanan, upang kami maituloy mong mga anak. Inihandog mo namin sa iyo ang aming mga pagsamba, pasasalamat, bilang sanghaing buhay para sa kamalatian ng iyong pangalan. Habang matuloy mo namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong pagpapahayag.
Matapos magapunan, dumapunan siya ng kopa at sinabi, ang kopa ng bagong tipan na pinagtitibay lang ang aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin na bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain niyo ng tinapay na ito, aking inom sa lotong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpapalito. Sabay-sabay po natin yun. Tayo po yung kasalanan. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa pribileyo na pinagkaroon po sa atin. Salamat, Panginoon. Kami naging kakagama. Dahil sa ginawa ko, kamatayan mo sa kusang kalbago. Salamat, Panginoon, sa iyong willingness na kami tumusin sa lahat ng harang mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa iyong willingness na kami ay ituloy mong mamandag. At salamat, Panginoon, sa iyong willingness na bigyan kami ng kagiyakan ng buhay ng Panginoon. Kapatid, isa sa mga paraanan ng Diyos para ipakita sa atin ang kanyang kalakihan. Yung paggaling yung pisikal na gumana sa kanya. Kaya sa mga oras ito, mayroon kang pisikal na karamdaman, ito yung pagkaramdaman, sabihin mo sa akin, Panginoon. Sabihin mo sa kayo, kung ano yung pisikal na problema, karamdaman. O meron ka, tatay, asawa, magulang, anak, alalahanin natin sila. Alalahanin natin sila. Kaibigan, yes, Lord, tataas mo namin sila. Ay mga kapatid na hindi namin nakakasama dahil sa aming karamdaman. Yes, Lord. Yes, Lord. Alam po niyo pa rin ang puso ng mga kasama. Yes, Lord. Ang aming katawan, Edgar, si Ed, ang magpunan kapatid, ang maling din namin na bagit, pero ikaw magkakain ng kapatid. Yun yung mga handa na kami. Salamat po rin. Salamat po rin sa iyo mga ako. Na dahil sa iyo nangangatay kami may kamalingan na lakas. Lord, dadako kami sa pagpapasalamat sa iyong mga kauntihan sa amin sa pagkasama. Kaya di po kayo na alalahanin namin ang iyong mga ginawa sa amin at gusto ka namin maranalan sa pamamagitan ng pagpapatawa kauban ng bawat isa. Samahan po ang Panginoon sa aming pagpapasalamat dahil gusto namin i-honor ng iyong pangalan sa pamamagitan ng namin sa salamat. At even dito sa pagkain at pagkasalusunan, magbigay ka ng asal sa pisikal ng katawan habang patuloy ka lang ng tinata sa aming kalagitnaan sa pamamagitan mo ng patutuo ng bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil alam mo namin yung conviction ng kagaling ko sa iyo. Salamat sa iyong Espiritu Santo na nagbibigay ng encouragement sa amin para pakinggan ang mga patutuo sa salamat sa buong July ng bawat isa. In Jesus' name,